Ah, Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ginong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. ang gulo-gulo. Talaga. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay Ang nagbugulo mga kababayan ay itong mga alipores si Tamba mga kababayan. Pilit dinadivert ang usapan. Papalayo na papalayo sa kanya. lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Borly Gutesa. Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Ang nagpasaring siguro si Lacson. Dahil bakit surprise? Eh malamang sa malamang mga kababayan kung hindi yun surprise. Hindi papayagan yun ni Lacson mga kababayan. Sige, sabit mo muna sa akin kung ano yung sasabihin. I-screen ko. Tapos kung mababasa niya mga kababayan, andun si Tamba. Bawal to, bawal to. Baka ganyan. Pero nung ginawa ni Marcoleta mga kababayan, live on air mga kababayan, doon siya humingi ng permiso. Mayroon akong surprise witness dito, pwede ba? Wala nang magawa si Lacson mga kababayan dahil makikita ng buong mundo eh. O ngayon mga kababayan, sinabihan si Marcoleta na kulang sa kortesiya. Hindi ba siya napaalam? Di ba napaalam? Pinayagan naman. Isa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit Nasa Malacanang. ang ating bansa. Sa Malacanang ang pinaka-problema. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Oo nga. Hindi ko po siya kilala eh. Si Hindi Senator ko po Marcoleta ang kaniyang kasalanan kung hinanap niya. pinagkakatiwalaan. At hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, Ang sabi ko sa kanya, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. dalawa lang. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin. Oo nga. Dahil kapag hindi pinanotaryo yung mga kababayan hindi pwede mahabla ni Marcoleta mga kababayan kung aatras mo na ito. Posibleng bitag mga kababayan kung hindi pinanotaryuhan. A test of integrity mga kababayan. Ganyan ang galawan ng mga abogado. Dahil kapag nagsisinungaling mga kababayan, matatakot niyang magpanotaryo dahil hindi totoo ang kanilang affidavit. Pero ang nakakatawa lang mga kababayan, ang sabi ni Chis Escudero siya na mismo mga kababayan ang nagsabi, ginapang ni Tambalusdos mga kababayan, yung abogado na nagnotaryo. To the point na pinabawi pa nito. Kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin, ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo at susumpa sa kalagitnaan. Sa ng kalagitnaan ng At pagdinig. doon ay pakikinggan natin. At doon isama-sama natin siyang Babangag muli. i-interpellate. Away. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Nga mga kababayan. Takot magtanong ang mga silatong mga kababayan. Pati si Erwin Tulfo na ang angas mga kababayan. Wala man lang pagkastigo sa kanyang di ba? Inimplicate mga kababayan ang kanyang kasamahan sa ACT-CIS, Diyos ko Lord. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay Star naharap sa witness. napakaraming pasaring din. Mm. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto Surprise ko talagang daw kasi paniwalaan darating siya. Dumating nga po siya. Dumating nga. Kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, 변호사님은 왜 변호사가 되고 싶었어요? pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, Kung hindi yun lumabas mga kababayan, hindi makakaladkad ang pangalan ni Tamba. Hindi lalabas ang pangalan ni Tambalustos mga kababayan at mabubulgar. Ito, mayroon ng first-hand information mga kababayan. Nagdadala ng maletang bag sa mga bahay nila kabilang na yung bahay nila sa Aguado mga kababayan sa Malacanang. Na ang sabi ni Roque, ayon sa kanyang info, mayroon daw yung secret passage papuntang Malacanang. balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Lacson!
The mortal enemy of Marcoleta. Twitter po yata ito, hindi po ako sa Oh, wadaldal kasi sa social media si Lacson. Babasahin ko po. Tweet ng tweet. August 20, Si Pinky. 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it Nauna pa daw mga kababayan ang kalesa kaysa sa kabayo. would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Oh, ayan, birahin mo. Ba, ay courtesy din. Oh, walang Sa akin kortesiya. po palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. So, gantihan nito, Marcoleta, gantihan na. Binastos ka dati eh. Pero hindi naman pambabastos yung mga kababayan. Yung surprise witness. Kung sinabi ni Ping Lacson na, hindi pwede yan, tapos ipagpipilitan pa rin ni Marcoleta, yan ang pambabastos. Pumayag ka eh. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na Ghost Project? May pangalan, nakalakip. Siguro, assignment na yun ni Senator Marcoleta, mga kababayan, kung sino-sino yung in charge sa lugar na yun, mga Ayaw kababayan. ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung MYPS. PCMA na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Ano ba to? Hindi pangad, mga kababayan. Parang kabobohan din, mali ang coordinates. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Sound effects. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Oh, eto kasi sina Lacson at Soto, mga kababayan. Halatang halata na ilalayo natin kay Tambalostos basta mapupunta na ang usapan kina Tambalostos at mga kasamahan, mga kababayan sa Kongreso. Tamba. Grabe, ilihis natin dito tayo sa sa mga senatong dahil ang purpose din nila yan, mga kababayan, is ang target nila yung mga pabor, mga kababayan, kay Sara Duterte. Dahil gusto nilang i-pirate, mga kababayan, na pumirma sa impeachment ni VP Sara sa February. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Hindi. Si Lacson at Soto, pisot. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Marami. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Go! Marcoleta, go. Hindi ako natatakot Ngayon kay po, Martin. kino-question ko yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng Ipakita. dokumentong ninotaryo dun sa opisina. Ayan mga kababayan, nakinikinita ko na bilang na ang mga araw nang magnanakaw na si Martin Romualdez at ang kanyang mga kasamang kawatan sa Kongreso. Dahil mayroong mga senador na matatapang katulad ni Senator Marcoleta at tumayo na rin si Chis Escudero at siguro sa mga susunod pang mga araw ay may ililitaw pa na panibagong witness, siguro yung mga kasamahan ni Sergeant Gutesa at bilang na talaga ang mga araw ng mga kawatan sa gobyerno at sana'y makita natin sila na sama-samang makulong o kung hindi man kung ako sa kanila
siguro sa sobrang kahihiyan dapat sila magpakamatay na. Magbaril na sila sa mga sarili nilang mga ulo. Barilin na nila nang sila malipol ng lahat. Yan. Abangan na lang natin mga kababayan.